Tama ba na nilileak ng First Lady yung mga confidential information na nangyayari sa loob ng Malacanang, minamarites niya sa journalist katulad ni Taberna para atakihin kayo? Kasi yung mga kaganapan, dahil nga unang-una wala ka namang official document, ang premise mo is marites. Meron siyang sinabing tama doon that ako raw ay umalis just to refute yung kasinungalingang ipinakakalat na naman na base sa marites. And again, let me be very clear. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Play na natin, bago na nyo ituloy, Attorney Vic, i-play ko na para sa ating mga kababayan. Okay? Liza to Katuning. Ito na po mga kababayan. Hi Katuning, how are you? Okay, so this is my latest marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito, na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna, and then bahala na ako. But hindi was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls. I'll get it to you, but don't say it from me. I'll give you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. Okay, bago mo sagutin, Attorney Vic, kung ikaw ay isang, nandun pa rin as Executive Secretary, tama ba na nilileak ng First Lady yung mga confidential information na nangyayari sa loob ng Malacanang, minamarites niya sa journalist katulad ni Taberna para atakihin kayo? Kasi kung natatandaan nyo, Attorney Vic, mga kababayan, isa si Taberna po ang umatak sa inyo noong 2022 na nagpalaganap na kayo ay clingy o ayaw umalis sa pwesto. Hindi tama. Dahil yan ay mga opisyal na kaganapan doon sa Malacanang. At that time na nandoon pa yung subject person, which is ako nga. But siyempre sa mga journalista naman, ang tawag nila dyan, nakascoop ako eh. Pero yung nakascoop, kung ang reporting mo is a matter of factly, ito is spin eh. At agad ang sabi, ang latest marites. Totoo yun. Marites yun dahil I was running a very tight ship in Malacanang, in the OP, in the Office of the Executive Secretary. At marami rin na nawalan ng trabaho ron. Kasi alam mo ba, Maharlika, ang isang kalakaran doon, yung unang makakita ng dokumento doon sa ma-appoint, may halaga yun. Tatawagan nila, o gusto mo bang iparelease ko na yung appointment mo? O sige, ganito, mag-release ka ng ganon. Ginagawa yan eh. Yun ang nawala during my time. Dahil malalaman na lang bigla pag naibigay na namin sa media. Wala yung first look tapos makakakolekta ka pa ng pera doon sa ma-appoint. Marami rin nagalit. Kasi livelihood na pala yan noon pa eh. Anyway, so hindi tama na ipagbigay, alam mo, ahead, yung mga kaganapan, dahil nga unang-una wala ka namang official document. Ang premise mo is marites. Meron siyang sinabing tama doon that ako raw ay umalis na at ay my bags. Of course, figure of speech yung I pack my bags. Totoo yun, umalis na ako. Dahil ang usapan namin ni President Marcos din, pagtapos ng office hours of September 16, exit na ako. Ako rin ang gumagawa ng mga sarili kong pahayag. Kagaya nung posting ko nung araw na yon, mache-check nyo naman sa Facebook ko yan eh. Ang trabaho ko, sa buhay ko, sa Malacanang, yung mga taong pinagtatrabahuhan ko, kahit sa kliyente, hanggat maaari pag-aangin ko yung flow. So kung mapapansin nyo doon sa aking statement, noong September 16 of 2022, ang ending noon na umexit na akong executive secretary. Ginawa ko yung sadya kasi nga may isang line pa ron, but I shall continue or I will continue serving as the Presidential Chief of Staff.
Yung kasi, kumbaga, ditanggal yun eh. Pwede kong tanggalin, pwede kong ibalik. So sabi ko, kung wala akong authority to proceed as your chief of staff, okay ako, pwede akong magbakasyon. Dahil ako lang naman talaga ang hindi nagbakasyon sa grupo namin noon. Talagang from the campaign, of the electoral protest to the pre-campaign, during the campaign, organizing the incoming administration, and all the time that I was there, hindi ako nagbakasyon. And again, I challenge anyone, ay nyo naman ang gobyerno ngayon, check nyo sa immigration kung umalis ako. During, immediately, nung imposition ng pandemic, hanggang sa umexit ako sa Malacanang kung lumabas ako ng bansa. Ako lang hindi lumalabas noon. So, having said that, sabi niya, okay, where's the AO? Kako, it's in your table. Pero if you're not cool to the idea, hindi ako nagmamadali, pwede kitang intayin na bumalik ka from your first trip to the America. I'll take advantage of this trip of yours. Babakasyon din ako. Magbabawi ako sa pamilya ko dahil I owe them big time. I have to take them out. Sabi niya, sige, hinanap niya yung papel. Pinirma niya yung administrative order number 1. Sabi sa akin niya, ayan na, may appointment ka na, may administrative order number 1 ka pa. I-release mo na yung statement mo. Okay, so i-release ko yung statement ko na I shall continue serving him as the Presidential Chief of Staff. Dito, I'm forced to reveal all of this now just to refute yung kasinungalingang ipinakakalat na naman na base Marites. And again, let me be very clear. Kung hindi nabanggit na ako ay nagmakaawa at kawawa ang pamilya ko, siguro hindi mo ko na-interview, Maharlika. I can take it as a man, but huwag idamay ang pamilya ko. At kung meron akong pinakiusap kay Pangulong Marcos, alam ito ni Pangulong Marcos. When we last spoke September 28 of 2022, when he invited me to see him in his residence, in temporary residence niya, across Malacanang. Ang sinabi ko sa kanya, Mr. President, ang pakikiusap ko lang, kako, itong mga bakbakan, yung smear campaign, hanggang akin lang, ako kaya ko. Huwag lang pakikialaman ang asawa ko at mga anak ko. Alam mong sabi niya, yeah, of course, matibay ka na. And yes, walang makikialam sa mga asawa natin at sa mga pamilya natin. Yan ang pinakiusap ko. At yung pinakiusap ko, hindi dahil kawawa ang pamilya ko. Dahil yun ang marapat gawin ng mga gentlemen kung hindi man tayo nagkakasundo. Spare the wife, spare the family. Why include my family? Minor de edad itong mga ito. Walang kalaban-laban sa inyo ito. Huwag niyong pakialaman ng pamilya. Yeah. So, Attorney Vic, during that time, September, may mga lilabas din na issue at syempre ito nga smear campaign na ikaw ay nag-forge ng mga pirma katulad na nga lang dito sa COS, as Chief of Staff, 'di ba? Isa 'yan sa mga lumabas na pinakalat nila na ikaw daw talaga ang may kagustuhan na 'yon. Meron ka bang pinirmahan o meron ka bang pineke na perma ni Marcos Jr.? Pagka pineke mo, kahit sino ka pa, kahit executive secretary ka pa, pag pineke mo, ang pirma ng Pangulo, ang tapang-tapang mo naman. Yun. At alam mo yung gravity ng kasong yan. And I don't think any person, I think, na normal na nag-iisip at normal ang nasa katinuan ng pag-iisip, pag umabot ka na sa posisyon na executive secretary, pinakamataas or primus inter pares sa gabinete, you really think merong isang taong pepeke sa pirma ng Pangulo na ang ranggo ay executive secretary? But again, these are all lies. And I had my appointment papers as the Presidential Chief of Staff. It was signed September 16 as well. It was signed by the President. It was barcoded and it bears the seal of the President. So wala akong pinipeke dito at hindi ko rin kayang utusan si Pangulong Marcos pirmahan ng isang bagay na hindi rin niya pinapaniwala nung kami magkasama pa.
At ganun din kasi ang pagkatao ko, na walang pwedeng magpapirma sa akin pag alam kong baluktot o pilipit yung pinapipirma o yung kahihinatnan nung pinapipirma o pinagagawa sa akin. So, mga kababayan, so narinig na natin mula mismo kay Attorney Vic na talagang pinirmahan ni Marcos Jr. ang kanyang appointment as Chief of Staff. Actually, isa po sa mga binlog ko dito na nakarating sa aking impormasyon, on the way sila sa New York, nakita ni Liza Marcos yung iyong Chief of Staff appointment letter or paper na pinirmahan. Kaya, according to DIC, from Attorney Glenn Chong na ikinuwento sa kanya ni Ivan Uy, now DICT Secretary, na ginombag nga ni Liza Marcos si Presidente Marcos Jr. nung nakita niyang pinirmahan ang iyong appointment. Natanong ko na to sa iyo pero ulitin ko muli, ikaw ba, ano ang tingin mo doon? Ito ba ay may katotohanan, which is, nag-spread na yan sa ating sa lahat? Ito ba'y may katotohanan o possible ba na kung hindi man ginombag, sige, ilagay natin sa ano na yan, ay nagalit si Liza dahil nga pinirmahan ni Marcos Jr. appointment mo? Well, maaari. Ang take-off ko, ng pagsasagot ko sa iyo na maaari, yung audio na ipinarinig mo, na talaga namang nakumpirma na merong conscious and concerted effort to demonize me. Sabi ko nga sa iyo, Maharlika, I have been called many names. I have been ridiculed. I have been humiliated. But I kept quiet because may peace sa aking soul. Kaya lang, huwag mo namang idadamay yung pamilya. Dahil ako'y naninindigan na ang isang lalaki, isang asawa, isang ama, na pag kinakailangan na at hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong pamilya, wala kang sariling dignidad at dangal at self-respect. Hindi ka maaaring tawaging ama at hindi ka maaaring tawaging lalaki. Hindi po ako yun. Kaya ako sumasagot, huwag ninyong idamay yung aking pamilya. At panay na nga lang kwento ang ginawa ninyo. Doon lang ako nag-react. Bakit kakalad ka rin na nagmamakaawa ako, kawawa ang pamilya ko? Hindi totoo yun. Huwag mong pakialaman ng pamilya ko. Attorney Vic, isa talaga ako sa nalungkot nung time na yon na nawala kayo as executive secretary. Although hindi tayo magkakilala, the reason why nalungkot ako, dahil ikaw po yung pinaka, kung ako'y visible as a vlogger na supporter nila, kayo naman as spokesperson ni Marcos Jr. From 2016 hanggang sa Manalo na nga sila. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pag-support mo, naging mabuti ka sa kanila, wala po kayong sweldo, which is sinabi nyo po yan. Ano sa tingin mo ba talaga kung bakit ikaw ay tinarget ni Liza? Kasi based sa interview at doon sa audio na pinarinig ko, malinaw po sa taong bayan na tinarget ka talaga. Ano sa tingin mo ang reason? Bakit kailangan targetin ang isang nagsilbi ng libre kay Marcos Jr., tumulong, naghirap sa kumpanya? Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding reason bakit ginagawa sa iyo to ng not only Liza, pero yung mga nakapaligid sa kanya? I was all for good governance. I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patutuhanan yun. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan eh. May mga taong gustong ipa-appoint. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance.